puro patungkol po ito sa nangyayaring karma sa pamilyang Duterte. Kung si Mary Grace Piatos, mga kababayan, si Coqui Villamin ay hindi nag-e-exist, pues yung karma ngayon, mga kababayan, sa pamilyang Duterte ay nag-e-exist na po. Unti-unti na silang sinisingil, mga kababayan, ng kanilang mga matitinding ginawa nung sila ay nasa kapangyarihan pa. At eto yung isang patunay, mga kababayan, na etong pamilyang Duterte pagbabayarin po talaga, lalo na etong si Digong. Ano po, dahil mga kababayan, ayon po dito sa police files tonight, yan po yung source po natin ha, eto. Baka sabihin ng iba, fake news tayo eh. Ayan, eto daw hitman ni Duterte ay nagsalita pa bago daw po lumabas ng Pilipinas. Ibig sabihin, eto pong nakikita nyo dito sa picture, yan po si Edgar Matubato. Yung isa sa pinakamatinding hitman ni Duterte nung siya ay mayor pa. At ito po ay member, mga kababayan, ng DDS, yung Davao Death Squad. So ngayon, mga kababayan, basahin po natin itong nilalaman ng article. Ito daw. Yan, lumabas na ng bansa si Edgar Matubato, ang umaming hitman ng Davao Death Squad na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang ilang taon na pagtatago. Ang 65 anyos na si Matubato ay gumawa ng kanyang last confession sa panayam ng New York Times. Idinetalye kung paano niya tinegi at itinapo ng mga katawan bilang bahagi ng death squad sa ilalim ni nooy Davao City Mayor at dating Pangulong si Rodrigo Duterte. For almost 24 years, I killed for Duterte. 24 years. Sabi niya sa NYT, I will face what I did. Harapin niya daw yung kanyang dapat harapin, mga kababayan. But Duterte, he must be punished by the court and by the God. But dapat daw si Duterte, mga kababayan, yung mas magbabayad. Kasi nga naman, hindi niya gagawin yung ganyang klase ng trabaho kung hindi siya inutusan ni Duterte nung si Duterte ay mayor pa lamang. At eto yung pinakamatindi dito, mga kababayan. Basahin pa natin. Sabi dito, sinabi niyang nakatumba daw siya or nakategi siya ng 50 katao para kay Superman at kumukuha ng sweldo mula sa City Hall ng 5,800 at receiving envelopes of cash for successful hits. Ibig sabihin, mga kababayan, yung ginagamit na pagpapasahod dati, yung ipinapasahod doon sa mga miyembro ng Davao Death Squad ay pera din ng mamamayang Pilipino. Pera din ng taong bayan. Bakit? Dahil yung kinukuhang pera po dito, yung 5,800, galing po mismo sa City Hall ng Davao City. Ibig sabihin, mga kababayan, pera po ng taong bayan. Yung ginagamit na pampapasahod nitong si Digong nung siya ay mayor pa lamang, dito po sa kanyang mga hitman, mga kababayan. At meron pa daw pong pera na ibinibigay na nakalagay sa envelope tuwing magiging successful yung pagkakatumba or pagpapategi, mga kababayan, nitong si Digong dito sa mga miyembro ng Davao Death Squad na kinabibilangan nitong si Edgar Matubato. So sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Si Matubato ay nagawang makalabas ng bansa kasama ang dalawang paring Katoliko na silang nakipag-usap sa kanyang pagtaka sa bansa. Ang dalawa pang miyembro ng Davao Death Squad ay nakalabas na rin ng bansa ayon sa ulat ng NYT. Ibig sabihin, hindi lang po si Matubato, mga kababayan, yung nakaalis ng bansa para tumistigo, mga kababayan, laban po dito kay Duterte. Kasi, mga kababayan, kung naandito nga naman sila sa Pilipinas, mahihirapan silang tumistigo laban po dito kay Digong. Dahil alam naman po natin, mga kababayan, kung ano pa rin yung koneksyon at kapangyarihan meron etong pamilyang Duterte. So malaking posibilidad na kung mananatili pa sila dito sa Pilipinas, mga kababayan, at matutuntun sila ng kampo nitong si Duterte, baka isunod etong si Matubato doon sa kanilang mga itinumba na ipinag-utos nitong si Duterte. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin, mga kababayan. Sinabi niya rin sa New York-based outfit ang tungkol kung paano ang kritiko ni Duterte na si dating Senador Laila de Lima ay nakalagay din sa hit list. Ibig sabihin, mga kababayan, si de Lima ay nakalagay din doon sa list ng mga ipapatumba or ipinapatumba nitong si Duterte dito kina Matubato. Ibig sabihin, kung hindi pala nakulong, mga kababayan, etong si former Senator Laila de Lima, isa lang din pala yung pupuntahan nito. Baka na ipatumba din po ito, mga kababayan, ng administrasyong Duterte dahil nung mayor pa lamang,
etong si Digong ay nakalagay at itutumba etong si Dilima. Ano po, so ngayon dahil nga sa pangingialam, mga kababayan, nitong si Dilima sa mga ginagawa nitong si Digong na anomalya. Ano po, na pagpapatumba at pagpapapatay ng mga kababayan po nating Pilipino na kinagagalitan niya. Ano po, so sabi pa dito, si Dilima dating chair ng Commission on Human Rights, bago naging Justice Secretary at naging senador kasama ang kanyang team, ay nakahukay ng mga buto sa mass grave sa loob ng Loud Quarry sa Barangay Maa. Yan po yung sabi dito. We waited but she never come. Ibig sabihin, hinintay ng grupo nitong sina Matubato etong si Dilima pero hindi daw po nagpunta. At dahil daw po hindi nagpunta, etong si Dilima hindi nila naitumba. Etong si Dilima sa madalit salita, mission failed. Ano po yung kanilang mission, pumalya, sumablay. Mga kababayan, ano po, so sabi pa dito, noong September 2016 si Matubato ay nagtestify sa Senate Committee on Justice and Human Rights, probe hingil sa mga pagpapatay kaugnay ng war on drugs. Sinabi niyang nakita niya si Duterte na itinumba daw ng Uzi submachine gun ang isang tao noong alkalde pa lamang po ito. Ibig sabihin, sinasabi daw nitong si Matubato na nakita niya mismo etong si Digong na humawak daw po ng armas na machine gun, mga kababayan, na Uzi at itinumba etong isang tao. Ibig sabihin, bukod sa nag-uutos etong si Duterte, siya din mismo ang gumagawa para itumba, mga kababayan, yung mga kababayan po nating Pilipino na kinagagalitan niya. At dahil po dyan, nakialam etong si former Senator Leila de Lima kasi nga noong mga panahon na yon, mga kababayan, na mayor pa lamang etong si Digong, ay eto pong si de Lima, mga kababayan, ay dating chair ng Commission on Human Rights. At dahil po dyan, iniimbestigahan yung mga pagpapatumba nitong si Digong ng mga tao. At dahil doon, pinagbalakan at pinagtangkaan itong si Duterte na ipatumba, mga kababayan, etong si de Lima. Hanggang sa naging presidente na, etong si Digong hindi nila madali-dali etong si de Lima. Kaya ano ang ginawa nila, mga kababayan? Nag-imbento sila ng fabricated case laban po dito kay de Lima para mabulok nila sa bilangguan. Kaso nga lang, nung nagpalit na ang administrasyon, since hindi po nakikialam ang presidente, mga kababayan, sa ginagawang trabaho ng ating mga hukuman, nakita at napatunayan na wala talagang kasalanan etong si de Lima at lahat ng mga ibinintang at mga fabricated case ng Duterte administration ay napatunay na gawa-gawa lamang po. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, mga kababayan, kung eto man po ay may katotohanan na eto pong si Matubato nakalabas na po ng Pilipinas, hindi po tayo natutuwa dahil sa gumamit siya ng mga peking dokumento. Natutuwa tayo, mga kababayan, dahil mas makakatestigo na ng mas maayos etong si Matubato at mas madali na siyang interviewin ng ICC at kunin yung kanyang mga panig laban po dito kay Digong. At magiging mas ligtas ang buhay nitong si Matubato habang kinukuha siyang testigo ng ICC laban po dito kay Duterte at nang dahil sa kanyang pagkakalabas sa Pilipinas, mas mapapadali, mga kababayan, ang pag-iimbestiga ng ICC at mas mapapagbayad etong si Duterte sa lahat ng kanyang kasalanan. Etong nangyayaring ito, mga kababayan, ngayon, masasabi po nating karma na kay Digong. Bakit, mga kababayan? Kasi unti-unti na po siyang sinisingil ng kanyang mga ginawang kasalanan nung panahon na siya ay mayor pa lamang hanggang sa naging presidente po siya. So ngayon, baka sabihin ng iba, fake news etong binabasa natin, di maghanap tayo ng balita patungkol dyan. Eto i-play natin, mga kababayan, galing po sa News 5 Everywhere. Ikinikredit po natin sa kanila yan. Hindi po yan atin, mga kababayan, at gagawan lamang po natin ng reaction video. Kasi ang sabi po dito, mga kababayan, dating Senador Leila de Lima kasama umano sa hit list ng Davao Death Squad or dapat itutumba, mga kababayan, ng Davao Death Squad nung panahon na si Duterte ay mayor pa lamang hanggang sa naging presidente. Ano po, so ito i-play na po natin. Sinasabing nakalabas na ng bansa ang self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato matapos ang pagtatago ng maraming taon. At sa interview sa kanya ng New York Times, meron siyang mga inamin. Umalis daw ng Pilipinas si Matubato gamit ang passport na may ibang pangalan. Nagpanggap din siya na isang hardinero. Meron daw tumulong sa kanya ng 2 pare at hindi rin siya nakilala ng immigration kaya siya nakaalis agad.
Saka mga kababayan, yung ginawa niya daw kasi dito, kasi nabasa ko yung dun sa yung post, mga kababayan, ng The New York Times. Ang ginawa kasi ni Matubato dito, naglagay siya ng puting balbas, mga kababayan, and then ipinakalbo niya yung buhok niya. Ano po, tapos parang niretouch niya ng kaunti yung mukha niya para hindi siya makilala at para makalabas siya, mga kababayan, ng bansa. Kasi nga naman, matagal na panahon na nagtago etong si Matubato. At ngayon, mga kababayan, sinasabi dun sa post, mga kababayan, ng The New York Times na nakalabas na po talaga ng bansa etong si Matubato. At hindi lamang daw po si Matubato, kung hindi, mga kababayan, meron pa mga hitman ni Duterte dati ang wala na sa Pilipinas ngayon. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ayon kay Matubato, hindi na raw niya matandaan ang lahat ng kanyang napatay at tinapon dahil sa dami nila. Ayon sa ulat ng New York Times, sinabi ni Matubato na higit 50 tao ang kanyang napatay para sa tinatawag niyang Superman, ang code name daw ni dating Mayor Duterte. Sinisweldoan daw siya sa City Hall ng higit 5,000 piso. Iba pa yan sa natatanggap niyang sobre na may pera sa kada kanyang mapapatay. Sinabi rin ni Matubato na kasama si Nooy Commission on Human Rights Chairperson Laila De Lima sa kanilang hit list. Nakatakda raw sana nilang barilin si De Lima na magbunta ito sa Laud Quarry sa Davao City para imbestigahan ang umunoy mga mass grave ng DDS doon. Pero hindi raw sila nakalapit kay De Lima kaya't hindi sila nagtagumpay. Yan mga kababayan mismo maliwanag naman ang sinasabi dyan na wala na sa Pilipinas etong si Matubato. Pero ang maganda dyan mga kababayan, anytime pwede nang tumistigo etong si Matubato laban po dito kay Duterte pagdating po sa usapin ng ICC, mga kababayan, kasi wala na siya dito sa Pilipinas Mas madali na para sa kanya at mas madali na para sa ICC, mga kababayan, na makuha yung panig po niya. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, ito yung isa sa pinakamatinding karma na masasabi po natin, di umano mga kababayan, dito kay Digong at dun sa mga kaalyado at mga kasama nitong si Digong. Kasi mga kababayan, kahit sabihin ng iba, ng mga vlogger nitong si Digong na walang kakwenta-kwenta itong sinasabi nitong si Matubato, malalaman natin sa huli yan. Pagka si Digong, mga kababayan, ay inuusig na sa kanya mga kasalanan na ginawa. Pero maganda po dito mga kababayan, ligtas na ang buhay nitong si Matubato at malaya na siya makakapagbigay ng kahit na anong testimonya niya laban po dito kay Duterte. Ano po, at ang maganda rin dito, nabanggit na ito palang si De Lima ay pinagtatangkaan ng buhay nung panahon na si Duterte ay mayor pa lamang. Kaso nga lang ang problema, sinasabi dito hindi daw dumating etong si De Lima, pero sinasabi dito hindi sila makalapit dito kay De Lima, mga kababayan. Pero maganda diyan nalaman, unti-unting lumalabas yung katotohanan sa mga ginagawang anomalya nitong si Duterte gamit-gamit pa ang pera ng taong bayan.